Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God have His praise. Praise the Lord. Alam nyo, 1991 ay mayroong film na ipinalabas na ang title ay Sleeping with the Enemy. Sino nakapanood na doon? Yung pelikula na yun, Sleeping with the Enemy. Wala. Hindi niya alam yun. Hindi pa kita ako. 1991. O, sino pinalak na 1991? 1992. So, actually, it's a film. It's a very good film. Pwede nyo nang panoorin po yun sa YouTube pag may time kayo. It's a full movie na, kaya siyempre may mga nagpapapap na mga advertisement, but it's a very good movie. Pero, pag-uusapan natin kasi dito ay yung, hindi po yung Sleeping with the Enemy. Nasubukan nyo na ba yung kayo nasa loob ng church pero iniisip nyo yung ulam nyo mamayang gabi? Huwag nyo akong titingan. Hindi mga mukhang lechon. Uy, dati mukhang lechon ako ha. Nagkaroon ng konting changes. Okay, ulitin ko lang ulit. Ulitin ko yung tatanong ko. Nasubukan nyo na yung nasa church camp. Siya nakataas ang kamay mo. Iniisip mo yung ulam nyo. Uy! Papahay, umahangin yung iba oh. Yung, alam nyo problema ng mga nanay, ano ipauulam sa inyo. Pero kayo iniisip nyo ano ulam nyo. Kaya kung sinasabi ko minsan, alam nyo yung tawag doon sa prayer. Ang tawag sa prayer dyan, kung isa kayo nagpe-pray kami, mga ganyang mga naiisip ka. Ang tawag dyan ay mga wandering thoughts. Diyan mga naglalakbay na kaisipan. At kung minsan kahit nasa loob ka ng church, kanya ako po kayo, nakatitig ka kunyari sa akin, pero iniisip mo yung lakad mo mamaya. Kunyari nakatingin na niya, no? Nakatingin niya, no? Pero iniisip mo na, mag-Starbucks kayo mamaya, iniisip mo kung ano orderin mo, cappuccino, o macchiato, o americano. Talaga, nag-Starbucks, no? So, nag-iisip ka na. So, what I'm saying is this. Sometimes we are inside the fellowship, pero kung minsan iba yung iniisip natin. This is what we have to discuss this afternoon. Ang tawag natin dito ay fellowshipping with the enemy. Ito yung ating pag-uusapan. Fellowshipping with the enemy. Ito yung nasa loob ka ng church, you're fellowshipping with the brethren, pero, sabi natin, you're fellowshipping with the enemy. Alam niyo yung film na Sleeping with the Enemy, napakahirap kasi no, kasi natutulog ka kasama mo yung kaway mo, kapitbahay mo. Ito naman, nasa loob ka ng church. Pero, kasama mo nag-worship, quote-unquote, yung kaaway. At bakit nangyayari yun? At anong nangyayari? Question, sino yung enemy niya? Alam niyo ba? For a start, that enemy is you. O, sobra naman. Yes. Fellowshipping with the enemy. You are in the fellowship of the Lord, and you are playing the role of the enemy. And how is that? Let's open our Bibles to the book of John, chapter 13. At mamaya papasyal tayo yung synoptic niyan, magkakaroon. Yung kamukha niya, mga pangyayari na binanggit sa Matthew, pag-aaralan natin. Paano mo mag-fellowship na kasama ang kaaway? Ang nakalulungkot, ikaw yung kaaway na yun. Tanungin mo yung kaaway ba kita? Ikaw yung kaaway na yun. Fellowshipping with the enemy. Okay. So, John chapter 13, buksan natin. Tandaan nyo, ito yung scenario na nung sila'y nasa upper room, ang sabi ni Jesus sa mga alagad na merong magkakanulo sa akin. Meron, somebody will betray me. At dahil hindi naman alam ng mga alagad kung may inuutos si Lord kay Judas, ang sabi kasi ni Lord kay Judas, gawin mo na gagawin mo. At ang sabi dito ng Bible, akala nila, may pinagagawa si Lord, may pinag-uutos sa kanya, kaya umalis si Judas. Pero tandaan nyo to, nasa loob sila ng fellowship, but Judas was thinking about betraying the Lord. Ulitin ko ha. Nasa loob sila ng fellowship sa upper room, Jesus was there sharing the Word of God, but Judas, like us, sometimes inside the church, we're thinking something bad about the brethren, o kaya pwede naman against them. At nabasahin natin to verse 18, ito yung matatapos lamang yung hugasan ng paa ng mga alagad. At ang sabi nga niya, malinis na kayo, pero hindi lahat.
Kaya basahin natin yung verse 18. I am not referring to all of you. I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of Scripture. He who shared my bread has turned against me. Siya na pinakakain ko, ay pinagtataksilan ako, sabi ni Lord. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me. And whoever accepts me, accepts the one who sent me. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly I tell you, one of you is going to betray me. At napakasakit nung kasi pagkat nandun sila sa hapagkainan, sabi ni Lord, sinasabi ko sa inyo ng buong katotohanan, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. And Judas was inside that fellowship, was thinking something bad against the Lord. Sometimes we are caught na nasa loob ka ng church, you are thinking of something bad against somebody else. At titignan natin ito, yung kasunod na slide, basahin natin. His disciples stared at one another, so nagtingin na silang lahat sa isa't isa, at a loss to know which of them he meant. At nagtitingin na sila kung sino sa kanila ang tinutukoy ng Panginoon na magkakanulo sa Kanya. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Sino ba yun? Sabi nga, Simon Peter motioned to this disciple and said, baka, ginusuan niya. Paano mo? Sino? Parang wala siya sinasabi, ginusuan niya lang yan. No? Motion to this disciple and said, ask him which one he means. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Lord, who is it? Sino yun? Yung tamang yun na magkakanulo sa'yo. Jesus answered, no, very plain. Sabi ng Bible, Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Yung pagsawsaw mo ng tinapay, siya na nga. Siya magkakanulo sa akin. So, ituloy natin sa dito ng Bible. Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. So, binigay na ito kay Judas. As soon as Judas took the bread, ito matindi. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. There will be a point in time and you're like, I believe at that moment, nag-iisip pa si Judas kung paano kaya tutuloy ko kaya ito, bistado ko eh. Hindi pa binibigay sa kanya yung tinapay, bistado na siya, alam na nila kung ano kaya gagawin niya, ano niya, alam niyo kung ano iniisip niya. Sabi niya, yung ipagsawsaw ko ng tinapay siya na nga. Eh ngayon, kung ikaw yun at sa'yo binigay, tatanggapin mo, eh bistado ka ni Lord. As soon as Judas took the bread, so he took the bread, that was the turning point. That was the turning point. There will be a turning point in your life when you allow Judas to take over in your life. Because there are a lot of breads that we take. At daming tinapay na nakakalat na kinukuha mo. As soon, yun na as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Actually natin, next slide. So Jesus told him, what you are about to do quickly. So akala nila ngayon, itong si Judas, may inuutos sa kanya. Pero alam ni Lord, may pagkakanulo siya. Ngayon, dito sabi ng Bible, what you are about to do quickly. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, siya kasi yung treasurer, siya yung tesorero, siya yung cashier, siya yung treasurer ng group, siya yung finance ng group, siya yung may hawak. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night. Dito po iingot ng ating pag-uusap. Punta po natin yung ating team ulit. So ang ating team, tandaan po nyo, fellowshipping with the enemy. It's sad to say, we are the enemy. Shall we bow our heads? Let's pray. Lord, we thank you. Tulungan niyo kayo, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng mga salita ngayong hapon, wherever we are. Those who are watching right now outside the country, Lord, I do pray in the name of Jesus that you speak to them. Sa anumang churches, Panginoon, na mga nanonood sa ngayon, I pray, Lord, that you speak to them as you speak to us, Lord, this afternoon.
At sa aming lahat, Panginoon, nandito, Panginoon, sa inyong church, we do invite your Holy Spirit to be with us. Samahan niyo kami, Panginoon, at maitaas namin na maingat ang iyong pangalan. We do ask for your forgiveness. Gawin niyo kaming karapat-dapat, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord, everything that we have thought, everything that we have said and done. Lahat na nagawa namin, hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo at kami nagkasala. Patawarin niyo kami, Panginoon. Salamat po, Ama. This Lord we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Walang natin si Lord. Ayan. So, you might see yourself like this person, raising your hands to the Lord, while at the same time doing a sinful life. You might see your life like this person, nakataas sa kamay, nagpupuri sa Panginoon, umiiyak ka na dito ka sa harap, pero nabubuhay ka sa kasalanan. And too many Christians are living that kind of life. At titignan natin, paano nangyari yung tinatawag natin fellowshipping with the enemy. Umpisan natin ito, diretso tayo sa ating main point number 1. So dito si Judas, hinugasan ng paa niya, kasama siya doon sa 12 hinugasan ng paa ng mga alagad. At sabi ito ng Bible, ayaw pa kanila, pero sabi ni Lord, paano matutupad ang sinasabi ng kasulatan kung hindi ko kayo hinugasan? Madalit salita, nahugasan na ang kailang mga paa. Pero gusto ko sabihin dito, si Judas, bago hugasan ng paa ni Jesus, alam niya na itong si Judas ay pagkakanulo siya. Kung kayo yan, huhugasan niyo ba yung paa nung taong alam niyo gagawa ng masama sa iyo? Ako, hugasan ko. Pero hawak ko blade. Blade at saka may tubig pero walang basahan. Hihiwa-hiwain ko yung paa na yan. Gusto niyo na ba? Well, just be honest here. Alam mo na, ito napakasalbahe nito at ikaw ay gagawa ng masama. Hugasan mo ba ng maayos yung kanyang paa? Siyempre, that's the normal kind of reaction. Pero kay Jesus, very exemplary. Meaning, hindi pa karaniwan ang kanyang pagtugon sa ganitong kalagayan. Now, sabi ito ng Bible, yung unang-una na gustong pansinin ninyo, bakit sinasabi fellowshipping with the enemy? Sige, labas natin first main point. Intentionally citing. Ano yung intentionally citing? Sinadya niya talagang magmasid. Maghanap ng pagkakataon paano maibenta si Jesus, paano magkanulo ang ating Panginoong Jesus. Intentionally citing. Pag sinabing citing, ito yung lagi ka lang, parang oportunista, naghahanap lagi ng pagkakataon. Now dito, para lang maintindihan ninyo, hindi alam ni Judas na alam ni Lord na ipagkakanulo siya ang ating Panginoon. Kaya dito, kung binasa yung Bible, those who had a bath need only to wash their feet, their whole body is clean and you are clean. Though not every one of you, because he knew who was going to betray him, and that was Judas. Alam niya. Napakahirap gawa ng mabuti yung tao, alam mo may masamang plano sa iyo. Amen? Uy, di ba napakahirap gawa ng mabuti yung tao, maniningil ng utang mo? Pupunta sa amin, ha? Bakit kita sa aso? Huwag sisilin. Parang gano'n lang yun. So, dito ang gusto ko sabihin nyo, intentionally say, why? Bakit mo sinasabi ito? Para maintindihan ninyo na alam niyo ba na si Judas ay nakipagkutsabahan sa mga chief priests. Ano ang ibibigay niyo sa akin pagka ibinigay ko sa inyo ang ating Panginoon Jesus? Kaya nga sabi nga natin dito, yung aking binabasang book, sabi niya, Judas was the greatest salesman in the whole world because he was able to sell Jesus Christ. Nagawa niya ibenta ang ating Panginoong Jesus. Now, babalikan mo to para lang makita ninyo yung intentionally citing, talaga naghahanap siya ng pagkakataon. Alam niyo ibig sabihin intentionally citing? Nakakita na ba kayo ng bisita niyo, pinapasok niyo sa bahay, pero balikot yung mata? Yung ikot na ikot, maganda ako, ano kailangan niyo? Punta lang ako dito para Gasa, tusukin yung mata. Pupunta-punta ka rin umikot mata mo. Ano yan? At magtotok ka. Para ka na pag sabihin natin, intentionally citing, looking for something. He was looking for timing, how he can betray Jesus, and what would be the best time for him to betray Jesus. Ngayon, paliliwanag ko sa inyo rito mamaya kung ano ang sabihin nito. Punta muna natin next slide. Next slide tayo.
So, dito, then one of the 12, tinan nyo puntantahan natin yung Matthew 26, yung Synoptic Gospel na tinatawag. Okay, tingnan niya, ito si Judas, nung tinanggap na niya yung 30 pieces of silver. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" Ano ang bibigyan niyo sa akin? Ano naman yung para sa akin kung ibibigay ko sa si Jesus? So they counted out for him 30 pieces of silver. At sabi ng Bible, from then on, yan na yung sighting. Mula noon, nagbantay na siya. From then on, Judas watched for an opportunity. That is intentionally sighting for opportunity how we can sell Jesus. Same time, ganyan din tayo. Sometimes we go to church looking for something na kung titignan mo yung buhay mo ay parang si Judas. Huwag kayong titingin sa katabi nyo. Sino ka mukha ni Judas? Huwag kayong titingin sa katabi nyo. Huwag yung titingin natin. Pero parang may kamukha yan. I-check yung mga profile picture ng mga friends. Well, people wala po ako. Ang sinasabi ko lang dito, ito kasi from then on, talagang sinadya niyang magmasid kung ano ang dapat niyang gawin, kung paano siya magkakaroon ng pagkakataong maibenta ang Panginoon. Remember this. Ang sabi ng Bible, ang description kay Judas, siya ay treasurer at siya ay nangungupit. Nangungupit. Dahil siya ay may hawak nga ng kaban ng yaman. At dahil siguro, ito pwede mong isipin na baka kulang na sa kanya, nakungupit niya. Kailangan ko mas malaki-laki naman. Binenta niya si Jesus. Kung minsan alam niyo yung malihit na kasalanan, na paunti-unti lang, minsan biting ka dun Kaya nga mapapansin niyo, yung mga dati nangungupit lang, naging, bank robber. Kasi bitin na siya sa nangangaumit niya Siya, nagnakaw na ganito, nagnakaw ng bike. Dati pinanakaw mo lang ng mangga. Yung sa kapitbahay mo, tapos tumatakbo ka. Yun lang. Dati nga, latilis lang Dati yun ang nilalakaw mo. Natuto ka ng mga lakaw ng ballpen ng classmate mo. O, di ba dati na? Kaya ka napadala sa guidance counselor. Di ba? Di mo natatandaan yun? What's my point? Lumalaki yung need. Yung greediness to meet hindi. Yun na nangyari kay Judas. He was thinking of all the possibilities, from then on. Watch out for these words. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Kasi ang tanong niya, ano mapapala ko pag binigay ko sa iyo? Kung minsan gano'n ang mundo Ang mundo gano'n Okay. Minsan, isang bagay na hihingi sa iyo ng mundo. Something very precious. Jesus was very precious for this person para kay Judas. Pero ano nangyari? Hiningi ng mundo ay pinagpalit niya. Alam niyo kung saan ako nasasaktan dito? Bukod doon sa pinagkalaro niya. Dito sa 30 pieces of silver. Ang 30 pieces of silver ay halaga lamang ng isang alipin sa Bagong Tipan. Pag bibili ka ng alipin sa Bagong Tipan, pupunta ka sa pinaka-plaza, yung tinatawag na Liwasang Bayan, going back sa Jewish culture, makikita nyo nandoon sila. Kung baga sa probinsya, di ba may mga araw ng Tiangge? Alam niyo yun? Araw ng palengke, kung tawagin nila yan. Meron gano'n sa New Testament, sa Liwasang Bayan, nandun nagkalat ang lahat ng mga alipin. At bibilin mo yun doon sa kanyang master ng 30 pieces of silver. Ganun mahalaga. Nung ibinenta nitong si Judas ang ating Panginoon, napaka-cheap. Ipinagpalit niya si Jesus sa 30 pieces of silver. Ibig sabihin, lahat ng pinagpapalit si Jesus, cheap. Sabihin mo sa katabi mo, cheap ka ba? Tanungin mo ulit, cheap ka ba? Sabi mo, oo, ako cheap. O, naging chief na siya. Baka pagdating alam niyo, pag-usapan natin totoong buhay. Totoong buhay Totoong buhay Kristiyano. Bakit pinagpapalit ko yung Sunday? Sunday is non-negotiable. Bakit pinagpapalit yung Sunday? Uy, hindi ako tibigyan ng masama. Bakit pinagpapalit yung Sunday? Sunday para kay Lord talaga yan. Kung tingnan yung iba niya na dati every Sunday, wala kayo, meron ng alternate. Ano sa likod? Alam pa naman natin si Lord, no? Sa buhay ni Ate Tia. Alam,
Alam niyo si Ate Di talagang lumutog ang puso niya pag nakita na kami nag-worship every Sunday. Sabi, paano kaya? Kasi hirap na hirap din sa work niya. So, nag-pray tayo. Ngayon, every other Sunday nandito na siya. So, susunod niyan, ipa-fire na niya yung boss niya. You're fired. I have to attend every Sunday. Sabihin sa boss niya. Okay, so what I'm saying is this. Ano-ano ang mga pinagpalit mo kay Lord dito? Usap tayo, ha? Kasi tayo isa, naghahanap tayo ng pampalit kay Lord. Pag binilangan ka na ng mundo, ito, tingnan nyo, binilangan siya. So they counted. Binilangan siya ng 30 pieces of silver. Namulatag ang kanyang mata, nakalimutan niya ang values na as a Christian. Ang daming offer ng mundo. Sometimes we're not aware. We are intentionally citing. Ano mapapala ko sa mundo? Alam niyo ba, anything na nandito sa mundo is incomparable on heavenly things. Wala kang pwedeng ikumpara sa anumang bagay sa mundo kapalit ni Jesus. Wala. Kaya don't ever try na ipagpalit si Lord sa anumang bagay sa mundo. Yung iba nga, ito, paliwanag ko sa ito yung buhay ko dati. Oy, mga yun, makinig kayo. Alam niyo naman ano ako yung nagkwento namin na akilab na. Nagsawa ako kakababastig sa akin. Sa ating alien, sa akin ng tao. Nagsawa sila kakabastig sa akin. Dahil matibay ito, no? Ibig sabihin, sanay na nababasted. What is my point? Alam niyo nung sabi ko, Lord, sige po. Kung hindi po kalooban, sige po, Lord, ako po Panginoon ay magpo-focus sa ministry. Okay, nabasted ako na isang dalawang beses. Focus ako sa ministry at sa aking work. Alam niyo nangyari? Pagkatapos doon, nagkaroon ako ng girlfriend. Hindi mo ako pinag-pray, magka-girlfriend ako, nagkaroon ako. Kaya yung mga gusto magka-girlfriend, huwag kayo mag-pray. Kasi dadating na lang yun. So dumating siya, alam niyo nung dumating siya, yung nag-girlfriend ko dati, doon ako nagkaroon ng malaking problema. Yun, makinig kayo. Marami akong Bible study na pinagpalit sa kanya. Hindi ako makapunta sa Bible study ng maaga dahil susunduin ko siya doon sa pabrika na pinapasukan niya. Ako dati ang nag-aayos ng mga bangko doon sa Bible study. Ngayon dadating ako late na kasi sinundo ko siya. Yung araw na dapat nandun ng umaga ako sa church dahil may devotion kami, late ako ngayon kasi susunduin ko uli siya. Ang sabi ng aking pastor, tingnan mabutihan mo yung girlfriend mo, blessing ba talaga? Kasi kung blessing yan, dapat maayos ang iyong ministry. Ano yung katabi mo? Okay ba ministry mo? Maniwala kayo, alam nyo. Kaya dito sa church, akala nyo yung mga salita ko, biro, dinaanan ko lahat yun. Why? Ayokong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Bakit? Pinagpalit ko siya sa napakaraming bagay. Napakaraming senaryo ng buhay ko. Ipinagpalit ko yan. Kaya si Lord, hindi natuwa sa akin. Nagkahiwalay kami doon. Would you imagine na 8 taon kami na may relasyon bilang boyfriend-girlfriend, pero hindi kami masyado naging blessing sa church. Kasi nga, ako bilang Bible study leader, iniintindi ko siya eh. Puro siya iniintindi ko eh. Yung dapat na sing, yung personahin ko si Lord ang ministry na, wala, hindi ko na nagagawa. Ito ginaya ko na pagkakalitan ng aming pastor. At ako pa malakas ang loob na magtampo. Parang dito lang yun. Kung pinagalitan mo, sila nagtatampo eh. Grabe nangyari sa akin, sobra-sobra. Ito, para maintindihan nyo ito. This is a public confession na ngayon ko lang gagawin. Ano kaya yan? Buti na wala misis ko nandun sa room. Hindi, wala naman ito, wala ito kilala ito. Alam niyo, may kwento ko siya. Way back 2015, nandito na ako sa church, no? 2015, may pinasukan akong trabaho. Ako na ang pastor dito sa church. Doon pa lang sa kanila. Alam niyo, yung pinasukan akong trabaho, I was hired as general manager. Dito rin sa Cubao. Doon din sa Cubao. Tinanggap ko siya kasi malapit lang sa amin at across lang ng farmers. Ito yung pinapasukan trabaho ni Dr. Jansen. Yung pinasukan ko yan, nung ako po in-interview ng 2 Chinese.
Matagal kaming nag-uusap, siguro mga 2-3 linggo. Lahat na gusto nilang malaman, kinuwento ko. Lahat na gusto magpupunta ko ng negosyo, kinuwento ko. Everything that I know. Madalit salita ko, nag-usap kami sa compensation. Natuwa ako dahil ang lapit lang sa amin lang, walking distance lang. Binigyan niya ako ng 75,000 monthly compensation. Kumpara sa dati kong pinagtrabuhan, mas mababa po yun. Pero, tinanggap ko kasi lalaki nila sa amin. So, ba't ito kinukwento? Naging palagay ang loob ko. Lahat na kailangan ng boss ko na yan ay, sipin ko, halimbawa, yung natrabaho dito, kung alam niyo yung gumawa ng employees manual, yung HR, yung manual sa HR, magmula sa umpisa, pagpasok mo, lahat yan ginawa ko. Months po yun bago magawa. Ginawa ko yun ng 3 days. Nagpa-impress ako sa may-ari. Why? Bukod sa alam ko naman yung kasi i-edit ko na kasi may mga kopya naman ako talaga. Kaya madali lang. Napansin ko. Kasi nung nagawa ko na lahat yan, lahat na kailangan nila, pinag-uusapan namin long term. Biglang saktong isang buwan, nag-uusap kami, sabi niya, hinto na natin itong pagpasok mo, tapos na tayo. Yung pala lahat na kailangan ko nakuha na nila. Gumawa ako ng mga store operation, paano patatakbo ng isang store. Lahat yun na kailangan nila. Binigay mo. Tapos 1 month sakto, nawat ako sa trabaho na yan. Ngayon, siyempre, sabi ko, pinag-pray ko naman ito Nagkaroon ako ng self-evaluation. Ito yan So they counted out for him 30 pieces of silver. May kapalit. Alam mo napansin ko noon? May prayer meeting pa ron every Wednesday. 3 beses akong na-late. Dahil sa trabaho niya. Na hindi naman dapat. Kasi, pinapayagan naman niya ako umuwi alas 6 na Pero I tried to please him. Masyado ako nagpabilib. Nilabas ko lahat ng kaya ko. Nakuha naman niya lahat. Kaya nung makuha niya lahat, hindi na ako kailangan. 1 month lang ako. Nagpaalam na ako. Pero evaluation ko, Lord, ba't kailangan 1 month lang? Hindi ko malala enjoy yung work. Kasi yung araw na dapat nandun ako sa prayer meeting, late ako. 3 sunod na prayer meeting, late ako. Yun ang pinakita sa akin ni Lord. Habang ito'y pinag-aaralan ako. Alam niyo kung minsan, ang mga bagay na natin sa mundo, dito sa mundo, ipinagpapalit natin sa mga bagay na eternal. Kapag nawala na, doon ka kayo mag-iisip. Bakit? Mga kapatid, yung sinabi ng Bible na si Judas, from then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Ang question niya kasi ito, what are you willing to give me if I deliver him for you? I'm willing to exchange. Yun yung sinasabi mo. What are you exchanging right now? Ano mo pinagpapalit mo ngayon sa kaaway, sa mundong ito? Kaya po alam niyo, kung ikaw ay merong work pag Sunday, pray mo, Lord, please, help me to be in church every Sunday. Kung ikaw naman ay nagninegosyo, na meron kong trabahador na pinagtatrabaho mo ng Sunday, please, consider it na maka-attend sila sa church. Baka magka-problema ka sa negosyo. Kaya po sinasabi ko ito, mabuti makinig kayo mabuti. Ito pong pangyayari ito, intentionally citing. Naghahanap siya ng ano makakapalit. Kung minsan ganoon din sa loob ng church. Minsan natin sa loob ng church, not really to worship the Lord or having fellowship with the brethren. Sometimes we even use the church for our own advantage. I'll give you an example. Sa tagal kong pagiging pastor, for 36 years, at umalakad na ako sa 37, lahat ng klase ng member at workers, leaders, nakita ko na. Ito yung isang katotohanan na real talk na gusto ko marinig ninyo. Kumisan sa church, lalo na pag may mga bago, normal lang na kaibiganin natin silang lahat. Siyempre, we want to be friendly with them. Pero kumisan, may mga datihan, mga members, mga leaders, naghahanap ng mga kaibigan. Pero hindi para maging kapatid. Kundi para i-close at pagkatapos ay paringgan ang kanyang mga problema at bandang huli uutangan. Paringgan uutangan. Please don't do that. Dito sa church, we are avoiding it. Mga kaibigan, una-una magkakapatiran. Ba't ako napaparinggan? Ba't nahuli ngayon? May problema sa sabihin na niya.
Hanggang sa bandang huli, utangan na. Hanggang hindi na-atig kasi may utang siya. Sino ang walang utang? Lahat naman tayo meron. Ang may point is, ito, yung naghahanap ka lagi. Sino ba dyan ang mabibiktima? Sino baguhan? Mapagsamantalahan. Sino dyan ang nasa abroad? Mapagsamantalahan. Sino yung brother na ganito ang trabaho dyan? Isa ganun eh. Intentionally exciting. Yung kahanap ka ng ganun. Please, God will not bless you for that. Alam niyo, meron tayo isang kapatid. Umaating dito sa church. Lagi yan ha. Nalala tayo sa kabila. Kaibigan ko. In-invite ko siya. Pagdating dito sa church, kinuha mga cellphone number ng mga patira. Hindi pa lang pinagbibintahan ng kung ano ng mga produkto. Sabi ko sa kanya, when you attend sa church, please na huwag mo siya pinagbibintahan kasi lalong-lalong na kung yan ay networking. At sakit sa tengan ka yan. Please no. Kasi nahihirapan akong kubisihin sila. So, hinituan niya. Magmula na sinabi ako, hindi natin. Why are you in the fellowship? Why are you inside the church? Sana maintindihan mo to kasi si Judas was inside the fellowship, was thinking of something what he can get from the fellowship. Kaya sabi niya to, what are you willing to give to me in exchange? Why are you inside the church? Bakit na nasa loob ng church? Is it really to worship God? Number 2. Tayo sa mga ba? Next slide niya, kapatid. Ito na yung punto na ang ipagsawsaw mo ng tinapay. Siya na nga. Sabi niya, Lord, sino po yung tinutukoy ka na magkakadulo sa'yo? Sabi niya, ang ipagsawsaw mo ng tinapay. So Jesus told him, what you are about to do quickly. Kung baka dito, kinonsensya na siya. O sige, yung gusto mong gawin, alam kong gagawin mo. Bago niya hinugasan yung paa ni Judas, alam ni Lord na itong si Judas, magkakanulo siya. O di nalabos na, kumakain na sila. Sinabi niya, may magkakanulo sa akin. Isa sa pinakakain ko. Una na lang sabi niya, isa sa hinugasan ko ng paa. At ano sabi niya rito ng Bible? O sige, yung gagawin mo, gawin mo na. Alam ni Judas na siya tinutukoy. Itong si Jesus, pero lumakad pa rin. Ano yung number 2? Sige, pakalagay natin. Intentionally sinning. Sinadyang magkasala. Some Christians are inside the fellowship. Pero bago umating ng church sa umaga o sa hapon, planado na ang kasalanan gagawin sa susunod. O sige, attend muna tayo ha. Pagkatapos ng fellowship, pumunta tayo sa ganito. Tapos magagawa ng kasalanan. Premeditated sin. Intentionally sinning. Ang sabi mo ng Bible, so Jesus told him, what you are about to do it quickly. Alam nyo, kinukonsensya na siya dito ni Lord eh. Alam mo yung plano mo. Alam mo yung gusto mong gawin. O yung gagawin mo siya, gawin mo na. Dapat nakumistado ko, hindi ko na ako tutuloy. Hindi ko na ako tutuloy. Pero siya, what you are about to do quickly. Lumakad pa rin siya. Ngayon, ito ang hindi kasi natin alam. Kaya para kampante tayo na ipagpatuloy ang kasalanan na alam mo ng kasalanan. Yung verse 28, but no one at the meal understood why Jesus said this to him. No one. Wala nakakaalam. At dahil wala nakakaalam, akala ngayon ni Judas, wala na nakakaalam. Pero alam ni Lord. Kung minsan, pag nabubuhay ka sa kasalanan, nakaubo ka dyan, nakaubo tayo lang dito. Hindi alam ni sister ni brother may ginagawa kasalanan. Kahit alam mo ng mali, tuloy ka pa rin. You don't even care. Kahit alam ni Lord. Wala kang pakialam kahit alam ni Lord. Basta itutuloy ko gusto gawin. Intentionally sinning. Okay. Sabi niya, ay pagsawsaw mo ng tinapay. Siya na nga. Babalikan na rito. Punta mo na natin next slide. Nung lumakad siya, ito yung malungkot na bahagi. Alam niyo ito ginagawa ko ito. Medyo teary-eyed ako dyan. Medyo parang malalaglag ang luha ko dyan. As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night. Sinadya niya lumakad kahit gabi na. Alam niyo ba?
yung mga Kristiyanong alam nilang kasalanan ng kanilang ginagawa, ang dulo ng lakad na yan, kadiliman, kahirapan, miserabling buhay. Alam mo ng kasalanan, it was night. There was darkness ahead of you and yet you pursued. You continue doing it kahit mali. And it was night. Lumakad siya kahit gabi, nanadya. Kasalanang pinagplanuhan. Kaya yung mga Kristiyano sasabihin natin, pastor, hindi ko na sinasadya. Hindi totoo. Lahat ng kasalanan ng Kristiyano madalas pinagplanuhan. Kaya no excuses tayo. Some of the sins of the Christians are all premeditated. Outing na. Napaplano eh. Ganun din ang kasalanan. O pagtapos ng church ha, tayo sa ano. Dating gabi. Sabi mo sa katabi mo, nakakainis si pastor. Alam mo naman, kung ako nakaupo dyan, maririnig ito sinasabi ko ito, nakakaasar talaga. Kasi parang buhay ko din sinasabi mo, pastor. Nakakasar naman talaga ito sinasabi ko ito eh. But this is life. Ilan ang kasalanan sinadya mo kahit alam mong mali. This is it. Madilim ang nag-aantay sa kasalanan sinasadya. As soon as Judas had taken the bread, he went out. Period na sana. Why it was described? And it was night. You should be resting. You should be remaining at the fellowship with Jesus. Yet you left just to do an intentional sin. Paano gawin mo lamang ang sinadyang kasalanan? Kailan muling ginawa ang kasalanan, alam mong mali, ginawa mo pa rin. Palagay ko dito, wala ganun. Perfecto lahat ang mga members dito sa church. Wala, walang ganun. Mga banal din lahat. Ang pakiramdam mo, wala kang makasalanan dito. Di ba? O, kailan mo huling nakita yung sarili mo? You're here. Alam mo kasalanan, sinadya mo pa rin. Sometimes we tend to forget the outcome. Alam niyo ba ito? Grabe ang outcome nito sa buhay nitong si Judas. Pero kung kinukwento, alam niyo, this is the Christian life. Hindi tayo pwede rito ng yung malalambot na kwentuhan namin. Hindi. Kailangan natin matuto. Kailangan tumino ang Christian life natin. Mag-usap tayo ng totoo. Ito yan. So, sabi natin, intentionally sinning, atras tayo, atras. So, intentionally sinning. Inabot na sa'yo, alam niyo ito, sabi na, the most dramatic part here ay yung inabot sa'yo yung tinapay. At sabi ni Lord, ay pagsawsaw mo ng tinapay, siya na nga, o ibinigay kay Judas. O hindi, kung ikaw si Judas, patanggapin mo. Ang sasabihin ni Lord, ay pagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. O bibigay ko halimbawa kay Cyrus. Ano halimbawa? Yung ko. Ayaw ko niya. Kasi sinasabi ni Lord, bistahan ko kita. Bistahan ko kita. Alam mo nasa isip mo. Alam ko plano mo. Alam mo gagawin mo. Alam ko yung iniisip mo. Alam mo kinausap ko yung mga chief priest. Pero ito, grabe, tinantok pa rin. Sige na. How would you react? Grabe, tinantok pa rin niya. Kasi hindi niya iniisip na yung kanyang mga kasama ay siya may kasalanan. Makinig kayo mabuti ha. Tingnan niyo kung paano yung intentionally sinning ay kung bisa na ipagpapalit mo yung ministry over personal agenda. Ito yung over personal agenda. Bakit siya pinalakad ni Lord? Ang akala nila, tingnan niyo ha, no one at the meal understood why Jesus said this to woman. Since Judas had charge of the money, they thought, naisip nila, magmi-ministry siya. Ano ang ministry niya? Some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival. At naisip nila, baka bibili siya ng mga tinapay, bibigay sa mga mahihirap. So, iniisip nila, ito, si Judas, kaya pinali si Lord, magmi-ministry. No!
lumakad siya para hanapin ang mga chief priest na siyang pagbebentahan niya kay Jesus. Wala siyang pakialam sa iniisip nila, wala siyang pakialam sa encounter nila ni Lord. Ang mahalaga, masunod yung gusto ko. That is personal agenda above the ministry. Intentionally sinning. Sinadya, nananadya. At nakakalungkot, yung espiritong ito kumisan, nasa mga Christian churches pa rin ngayon today. Why? Alam ng mali, itutuloy. Alam ng kasalanan, itutuloy pa rin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sundan mo, sabi mo, kamukha mo lang. Hindi ka. Hindi ka. Now, kung tayo sa pangatlo. Tayo sa pangatlo, ha? So, sige, dito sa part na tayo, sa pangatlo tayo. Ito na yung sa pangatlo, nung, grabe, hinuli na si Jesus. Naibenta na niya. Naibenta na niya. So, at sabi ito ng Bible, when Judas, who had betrayed him, saw. Kasi dinakit na si Jesus. So, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned. Hinuli na. Ito na, pinapahirapan na, kinakalandan na. He was seized with remorse. Nakaramdam siya ng remorse. Ang remorse meaning extreme grief. Extreme grief, yung sobrang hirap ng kalooban. Yung alam niya, sobrang pagka-guilty niya sa kanyang ginawa na kasalanan. Because the very words that came out from his mouth was this: I have sinned. I have betrayed innocent blood. Walang kasalanan ng Panginoon. Ako ang may kasalanan. Kaya ginawa niya rito, sinori niya yung pere. Anong point ko? Yung ipinagpalit mo kay Lord, dadatingin tayo, sabihin mo, wala rin pala to. Pinagpalit ko yung prayer meeting, wala rin pala to, hindi naman ako yumaman. Pinagpalit ko yung pagdalo sa gawain ng lingkod, hindi rin pala ako yumaman. Wala eh. Pinagpalit ko itong jowa ko na to kay Lord pag Sunday. Iiwanan din pala ako, buti nga. Napalakpakan natin si Lord. I'm telling you, grabe ito, grabe ito. Punta natin yung point na ito sa pangatlo. Intentionally sinking. Inilulubog niya yung sarili niya. Kusa niya, inilulubog ang kanyang sarili. Why? Alam niya ng mali. Sumili ka ba? Alam mo na umunoy yan. Nagpapalakad-lakad ka ba dyan? Galaw ka pa ng galaw, isang galaw mo sa umunoy, lalo malulubog. So you have to remember this. Ang isang gawain masama, lalo na't alam mo kasalanan, pag pinagpatuloy mo yan, lalo malulubog sa iyong buhay Kristiyano. Kaya huwag mong isipin na pinabayaan ka ni Lord. No? Hindi. Sometimes, our pride, yung personal agenda natin sa buhay nito, mas mahalaga sa atin kaya sinasabi ng Bible. Dito, intentionally seeking. So, anong nangyari dito? Siya ngayon ay nalungkot. At pagkatapos, matinding extreme grief, sobrang hirap ng kalooban. Sapagkat siya mismo ang makapagsasabi, siya na nagkanulo. Siya mismo ang nagsabi na walang kasalanan yung kanya ipinagkanulo. I have sinned, for I have betrayed innocent blood. So dito magpapasiyo, lumubog siya ng lumubog. Sumobra yung hirap ng kanyang kalooban. Nakala kasi natin minsan, pag yung mundo may binigay sa atin, kasi ang mundo, alam nyo, bibigyan ka niya ng magandang pakiramdam kahit mali. Yun yung tinatawag na, yun ang definition ng seduction. Seduction means giving you a good feeling even if it is wrong. Bibigyan niya ng pakiramdam kahit mali. Now, punta natin yung next slide dito, na kung saan nagbigti siya. Ayan na. Lumubog na lang lumubog. Siya na ipinagpalit si Jesus sa 30 pieces of silver. Siya na mas mahalaga sa kanya ang mundo kaysa Panginoon na wala sa mundo ito. Ano sabi ito ng Bible? Lumapit siya sa mga chief priest. Sabi niya, I have sinned. Sabi niya, I have betrayed an innocent blood. Wala siyang kasalanan. So, ginawa niya yung 30 pieces of silver, isinuli niya. Ibinalik niya doon sa mga chief priest.
Ano sabi nila? Ito nga, wala na silang pakialam. What is that to us? They replied, that's your responsibility. Alam niyo, sa mundo natin ginagalawan, may kasabihan na sila ang bahala, tayo ang kawawa. Yan yun eh. Sige, sabihin mo, saan ba yan? Saan ba yan? Saan ba si Jesus? Puntahan natin. Ano naman ang kapatid? O ito, 30 days of sin. Binigyan. O ano nangyari kayo? Nahuli na. Nahuli nila, nag-guilty ka ngayon sa kasalanan mo. Ito na. Sinosol, yan na. Wala na. Pananagutong may responsibility mo yan. Alam niyo ba? Makinig mo mabuti ha. Please, listen to this. Dito lang tayo sa part na to, pataas. Doon sa kasalanan ni Judas, ang nagsabi sa kanya na that's your responsibility ay chief priest. Every sins that we have chosen to do it, it's our responsibility in terms of consequences. Lahat ng pinili mo na gawing kasalanan, responsibilidad mo ang buo niya. Hindi ko makipag-debate. Hindi ko kasi hindi. It's your responsibility. Bakit mo tinurusan? Ba't mo tinagamit 30 days of sin? Sa bawat kasalanan natin, kaluluwa mong sarili. Ang nakasalang diyan, mapunta yan. It's your responsibility. Choice mo yan. Ginawa mo yan. Choice mo yan. Sa Amerika, meron silang kasabihan na, you have made your bed, you must lie on it. It's an idiom. Ang tawag doon sa Amerika, you have made your bed, you must lie on it. Gumawa ka ng kamo mo, hindi mahiga ka dyan. Sabi, ano natuto mo yan? Responsibilidad mo yan. Dito ang sinasabi nila, anong bakit namin? Anong bakit namin? Responsibilidad mo yan. Ganun nangyari sa atin eh. Alam niyo yung demonyo, patuloy na niya i-encourage sa mga ng kasalanan eh. Papalayo sa Panginoon eh. Pag naghihirap ka na, pag miserable ka na. Sabi siya ng demonyo, responsibilidad mo yan. Bakit ka nagpatangay sa mga panunuksulan? It's your responsibility. Dahil sana inayos yung prayer life mo para di ka namin nadaig. Sana nag-Bible reading ka. Sana umatin ka ng discipleship nyo. Sana natin ko sa 2-7, hindi ka nagdadahilan ng kung ano-ano. Para sana ikaw balago ka. Gusto nyo na pa kasi, Lord? Gusto nyo naman. Ayan, okay. Dahil hopeless case, siya ang sinisi. Sinisi siya ng mga chief priest. Ano sabi sa ilalim? Ito yung conclusive part ng buhay ni Judas. So Judas threw the money to the temple and left. Hindi kasi tinanggap eh. So ito ay tinapon niya sa templo. Ito yung masaklap na kahihinatnan ng Kristiyano ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay dito sa mundo. You will find yourself a failure. So Judas threw the money to the temple and left. Then he went away and what? Hanged himself. Tagalogin nyo nga yan. Hanged himself. At siya ay nag-spaghetti. Nagbigti. Hindi ko kasi spaghetti. Nagbigti. Ito yung pupuntahan mo. Walang dulong maganda ang nananadya gumawa ng kasalanan. If it is intentional, alam mong mali. Kalamitin mo katabi mo, sabi mo, alam mo bang mali? Sige, kalamitin mo! Alam mo bang mali? Alam niyo yung mga nananadya ng kasalanan, alam niya ng mali. Ito pupuntahan, miserableng buhay. Palampakan na natin si Lord. Judas was just an example of a Christian who is stubborn. Matigas ang ulo. Alam na yung mali, ginagawa pa, hindi na nga dapat gawin, pinangangatwiranan pa, at ito tuloy ang kanya kinalagyan. Magiging miserable, mawawasak ang buhay ng Kristiyano. Dapat sanang diretso na sa Panginoon, pero mawawala sa ayos. Kaya kung ikaw ay nandito ka sa ganitong senaryo, alam mo ng mali, hindi mo mali, makakatwira ka mali. Obserbahan mo ang finances mo. Obserbahan mo yung mga blessing na dumadating sa'yo. Obserbahan mo ang paligid mo. What is happening to your family, your life. Observe. Kasi hindi yun pagpapalaki ng Diyos.
masasaktan ang Diyos kapag ipinagpapalit mo siya. God is a jealous God. Huwag mo siyang ipagpapalit. God siya. Ipinilit mo, nakatuwiran ka. Be ready for that. Ready ka. Paano yung family mo? Are they ready for this? Masakit ang salita ng Diyos. Pero yun ang katotohanan. Okay, so, punta natin yung ating theme. Ano yung ating theme? Diba? Ganda ulit. Sabay-sabay. 1, 2, 3, get! Yeah, fellowship with the enemy. Ano yung number 1? Yes, intentional sighting. Talaga, intentionally sighting. Talaga naghahanap siya. Number 2? Yun, intentionally sinning. Sinadya niya yung kanyang pagkakasala. And number 3, so, intentional sinning. Palubog ka ng malubog hanggang sa ikaw ay malunod na. Nalunod. Wala na. Wala na kita. Okay, let's conclude this part. Punta natin natin conclusion. Sige, conclude natin itong message sa ito. The greatest reward, ito na yung conclusion natin ha. The greatest reward that we ever receive in serving God is the permission to do more. Ang pinakamalaking gantimpala na matatanggap natin sa buhay Kristiyano ay yung binibigyan ka ng pribilehyo na gumawa pa ng higit pa para sa Panginoon. That is the conclusion. The greatest reward that we ever receive in serving God is the permission to do more. The reason why God is blessing you is for you to serve Him more. The reason why God is developing you, for you to do more. Don't stop when you're blessed. Serve God more. Do more. Amen? Palungkalan natin sila. Amen. Dahil natin yung kayo, tayo ay manalangin. Salamat, Panginoon. Give us the desire to live that is pleasing to you, a life that is really connected to you, a life that is changed, a life that is giving you worship and praises. Salamat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Patuloy mong baguhin ang aming pag-iisip. Baguhin mo ang aming mga desisyon. Ituro mo sa amin ang tamang direksyon, Panginoon. Salamat po. Pinangkin po namin ang iyong mga salita ngayong hapon. Nasa aming mga puso. Nagdalahin namin ito, Panginoon. Papalaran mo ito sa aming Panginoon araw-araw. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For the battle must be won. We know that Jesus Christ is risen, so the work's already done.